kagabi po. Ayan. Sumumpong na naman yung aking panic attack. So, ito po yung parang pangatlong panic attack ko na medyo tumagal panic attack, yung anxiety. So, yan, yung way back 2020 is na-diagnose ako ng anxiety, panic disorder. So, hindi po yun yung unang, that was pandemic po, hindi po yun yung unang, unang aking naranasan. So, nagsimula po ito nung ng ibang bansa nung 2012 yun. Yun po nagsimula yung aking parang anxiety. Tapos umuwi nga po ako ng Pilipinas. Tapos yung that time na yun, hindi ko pa alam na may anxiety ako nung umuwi ako dito. Kasi pag uwi ko halos isang buwan, iyak lang ako ng iyak. Walang ganang kumain. Tapos laging nagpapadala sa ospital. Tapos laging kumakabog yung aking dibdib. Yan, parang wala pong ganang mabuhay. Tapos nagpa-doktor ako noon, so okay naman yung aking mga laboratory. Kahit nung nasa abroad ako is pinalaboratory ko ng aking amo is okay din naman po. So, ayan. Buti nga po nung time na yun, kahit wala pong gamutan nung way back 2012 is nawala po siya. After a month, nawala po siya. Tapos, bumalik po siya nung pandemic, yung 2020. Yan, bumalik po siya nung 2020, 2021. Yan. Yung halos hindi na po ako makapagtrabaho, lagi lang po akong iyak ng iyak. Tapos, basta wala pong ganang mabuhay. Hindi ko na maaasikaso yung mga anak ko. Tapos, lagi lang ako nakahiga. Lagi iyak ng iyak. Kasi, talagang, laging kabado. Lagi akong nagpa-palpitate. So, sobrang hirap talaga. Hindi ko talaga biro yung magkaroon ng anxiety disorder. So, sa mga nakakaranas po nito yan, sana may makarelate sa akin. So, kagabi nga po, yan, 3 years na naman, so magpo 4 years yan. Kagabi umatake na naman yung sobrang pagkabog ng aking dibdib. So, nag-inhale, exhale lang ako yan. Tapos yan, tinigilan ko yung pag-iisip. Tapos yung mga palad kong ito yan, nagpapawis, tapos nanlalamig. Alam ko kasi pag nanlalamig yung aking mga palad, tsaka yung mga talampakan is, yan, sumusumpong na naman siya. Pero ngayon naman is, medyo kahit pa paano is, pag sumusumpong siya, medyo na-handle ko na. Ito nga nung last pandemic yan, nagpa-check up ako sa isang doktor yan, na-diagnose ako ng anxiety. Niresetahan ako nun ng, alam ko is, kung di ako nagkakamali is, basta Rebo lang tawag ko din sa, parang drugs yata, kasi, bago ka makabili sa drugstore is kailangan talaga na yung doktor na sa iyo, yung doktor na nag-prescribe sa iyo is talagang may license na doktor. So, yung nagpa-check up nga ako sa psychiatrist po ba yung tawag din sa doktor, o may iba pa bang tawag sa mga katulad kung may anxiety. So, yan, kagabi po sumumpong na naman siya. Yan, papakita ko sa inyo yung video kagabi. So, lahat sila tulog na, so ako gising pa talaga. Ang hirap makatulog. So, ayan nga po yung kagabi yan. Halos yan, mga anak ko is tulog na po. Asawa ko tulog na. Pero ako ay gising pa. So, ang hirap po talaga yan. Kapag dumadating yung anxiety, yung panic disorder, talagang ang hirap po yan. Yung pagkabog ng dibdib ko yan. Panlalamig ng mga kamay ko, tsaka talampakan, pamamawis. Yan, time check po. Ayan, magtutuna po ng umaga niyan. Hindi pa po ako tulog. So, salamat naman po at kay Ama. Siguro mga 3 or 3:30 na ako nakatulog yun. Medyo nakatulog pa rin ako hanggang 8 ng umaga. So, thank you na lang at kahit pa paano medyo na nalalabanan ko pa rin yung aking pag nga po. Ay, yan
salamat nga po kaya mga kahit pa paano yan, medyo okay na po ako ngayon. Medyo may panatag na ng konti, lalo kakauwi lang namin galing sa pagsamba. So, yan sa mga nakakaranas po ng anxiety, panic disorder, yan. Ang hirap po talaga nung may ibang mga tao kala nagjo-joke lang po tayo. Pero talagang sobrang hirap maka-experience niyan. Ako, siguro mga ilang tagal na rin to. Kala ko nga pag yung nawala na siya, at least nawala na siya, bumabalik pa rin siya talaga. So, pero but this time is na-handle ko naman po siya yan. Tinuturuan ko yung sarili ko na mag-relax, huwag mag-isip yan, para hindi na siya makapinsala sa akin. Kasi ang hirap, parang feeling mo is mamamatay ka na talaga. So, yan. Kasi dati pag umasakto talaga, magpapatakbo ako sa doktor. Kasi yan, baka ako atakin ako sa puso or ano. Kaya, yan, salamat po kay Ama. Yan, simula nung naging iglesia tayo ni Cristo, yan, medyo nagkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan. So, ito lang po. Thank you for watching. At sinare ko lang po sa inyo yung experience ko. And sana mag-comment kayo kung meron kayong parehas na aking experience. So, thank you po. And thank you po sa pag-watch. And please subscribe and like my channel. Thank you po.